Kamusta mga kahabi? Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kahabi. Today is June 13, 2026, 11:51 a.m. ng umaga at ngayong araw ay Sabado. So tara, samahan nyo ako. I-check ulit natin yung ating mga remaining clutches ng corn snake for this 2026 breeding season or hatching season. Bale, yung pangatlong third na clutch natin ang i-check natin ngayon dahil kailan ba yun? Last 2 days. Parang mga June 11, nag-start siya mag-hatch or mag-pip. May nag-pip na ng June 11 and that day, parang mga 50 days pa lang yon. So ngayon ay pang 52 days na netong pangatlong third clutch natin. So tara, samahan nyo ako. I-check natin mga kahabi. Ayan. So nakabukas na yung styro natin. At ayun na nga. Tatanaw nyo ba? Ang natatanaw ko, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Eto, naiipit na ang tiyan ko kasi yumuyuko ako sa ilalim ng lababo. Ito, kita nyo, meron ng may naaninag akong lumabas na. Bale, nung kailan ba to? Kahapon ata. Or nung June 11, lumabas yung pinakaunang first na lumabas ditong hatchling. So, ngayon, meron na ulit lumabas. Check natin kung ilan na yun lumabas. Tapos, check natin yung mga remaining pa na itlog. Tapos, eto yung... Tama, ay, hindi. Pang ano pala to? Pang-apat na fourth clutch pala tong hawak ko ngayon. Hindi pala to yung pangatlong third clutch. Ang pangatlong third clutch natin, mga kahabi, etong nasa ilalim. So, supposedly, itong hawak ko, ito yung parang mas last o mas huli na mapipisa. Pero ito yung pangatlong nag-hatch na clutch. Nakakalito, no? Hindi, pero yun nga, ito yung nasa ilalim. Kung nakikita nyo, yung galit na yung moisture sa takip ng Tupperware, ayun yung pangatlong third clutch natin. And what I'm meaning to say to you, mga kahabi, ito dapat ang i-check natin. Ito pang-apat na fourth clutch. So, meron tayong pagkakalito. Pero itong pang-apat na fourth clutch natin nga, itong hawak ko, may lumabas na. Ayan, gumagapang na eh. And ito nga yung pangatlong clutch na napisa, nag-start mapisa. Tapos itong nasa ilalim, ayan, kung nakikita nyo mga kahabi, kung natatanaw nyo ha, meron ng mga nakalabas, meron na rin mga nakabip. So, mas nauna pa yung pang-apat na fourth clutch kaysa dito sa pangatlong third clutch natin. So, ito muna ang i-check natin ngayon mga kahabi. Etong ating nakakalito eh. Pang-apat na fourth clutch. Kasi dapat ito yung huling mapipisa pero siya yung pangatlong clutch na napisa. Di ba? Ang daming beses ko nang pinaulit-ulit kasi nakakalito nga. Para matandaan din natin and para mas maintindihan natin. So ito, meron ng lumabas. As we can see mga kahabi, ayan, meron ng dalawa na nakalabas. Tapos meron pang mga remaining eggs na hindi pa nagpipip. So buksan natin to. Ayusin ko yung camera, pesto ko lang. Alright mga kahabi, buksan natin. And just to be clear again mga kahabi, ito yung ating pang-apat na fourth clutch. Ito dapat yung huling mapipisa. Pero ito yung pangatlong may nagpip o may naghatch na. Lumabas na. Isa na tayo dito eh. So, ito. Wow, grabe. Ang ganda na ito ah. Anong pattern na ito? Ang ganda nung nyo. Ang ganda nung pattern na itong isang to. Yung isang lumabas, yung pinakaunang first na lumabas dito sa clutch na to, parang unremotely. Pero ito, anong mutation na ito? Parang anery din siya. Anery na basag yung pattern. So, we are going to identify this mutation, mga kahabi. I'm not sure the exact morph for this one. So, although maaga siya napisa, pero as we can see and as I check it,
Ba't pa ako nag-i-English, man? Hindi bagay. So to, sa visual niya, wala naman siyang kinks, pero maaga siya napisa. Hindi tulad nung pangalawang second clutch natin na maraming may kinks. Di ba? Ayun ang pinagtataka ko. Parehas lang naman ang temperature, parehas lang naman ang lagayan, pero maraming kinks yung pangalawang second clutch. So, bala na. Ito nakalabas na rin, oh. Itong isang to, mga kahabi, look. Grabe, ang ganda niya. So, tingnan nga natin. Ganda. Ganda na itong isang to. Kaso parang may kink. Hindi pa siya lumalabas talaga. Putol na ba yung sa embryo? O yung umbilical cord? Ano? Hindi pa. Meron pa siyang Ang ganda niya. Ang problema, may kink. So, meron talagang may mga kink. Merong walang kink. Siguro, temperature natin. Ayan, no? So, ito yung pang-apat na fourth clutch natin. Yan, may nakalabas na. Ito, hindi pa putol yung kanyang pusod. Pero, mapuputol din yan. So, lipat na natin to mga kahabi. Itong isang to. Ito, antayin natin maputol yung pusod niya. Alright mga kahabi, itong mga lumabas dito sa pang-apat na fourth clutch natin ay ilipat na natin dito sa lagayan na to. Bale, ito yung pangalawang second clutch natin. Tapos yung isang pinakaunang first na lumabas dun sa ating pang-apat na fourth clutch nandito din. So madali lang naman sila i-identify kasi dun sa pangalawang second clutch, more on mass normal, tsaka isa lang yung amel. Yun lang yung mga kakaibang kulay at pattern. So, yung isa dito, yung sa pang pang-apat na port clutch nga natin, which is yung pinakaunang first na lumabas, ito kinukuha ko na para maipakita ko din sa inyo. Kasi na yun, nakatago, nasa pinakailalim siya. So, kaya dito ko na lang sinama. Tapos, itong mga to, hindi talaga dito nilagay. Nilagay ko to dun sa malaki nating lagayan. Ang problema, nag-overdump o sobrang basa na nung loob. Kaya nagpalit ako. Dito ko muna nilipat. Tapos nilinis ko yung malaki nating lagayan ng hatchling. So, ito yung pinakaunang first na lumabas sa ating pang-apat na fourth clutch. Ayan, kung nakikita nyo yung pattern niya, motley siya. Tapos yung kulay niya ay Anery. Pero ipapa-confirm din natin to sa mga kaibigan natin, sa mga tropa. At isa-search din natin para ma-confirm natin. Pero as of now, yun ang ID ko sa kanya. Anery Motley. So ito naman, wala naman tong kinks overall. Okay naman yung katawan niya, mataba. Ayan. At tingnan mo yung belly. White out, wash out, plain lang. Tapos yung head stamp niya, forma din. Yung coloration niya, more on parang grayish siya na parang faded yung gray. Gray siya. Tapos white. White and gray. So, ayan yung pinakaunang lumabas. Yan, dyan ka na muna. Tapos, ayan, yung mga nakita nyo na dun sa mga previous video natin. Yung mga pangalawang second clutch natin na maraming may kink, maraming may deform, yung iba mga severe. Meron nata dito parang dalawa yung malalang kinks. So yung mga yon hindi natin for release yun, hindi tayo nagre-release ng ganon. So I will think about it kung anong gagawin natin sa kanila, pero baka i-hold natin and obserbahan kung mabubuhay ba natin yung mga yon. Kasi yung dalawa doon severe nga. So ito kunin muna natin to si pangalawang second. Pangalawang second siya kasi yung putol na yung pusod niya eh. Hindi katulad nung isa, yun yung pangatlong third dito sa pangapat na fourth clutch. Nakakabit pa yung pusod. So ito, panigurado siya yung pangalawang lumabas. Lagay na natin siya dito, sama na muna natin siya dito. Pero iiwalay din natin yan. Iwawalay din natin yan pagka naka-prepare na yung lagayan para sa pang-apat na fourth clutch. Then ito, yung pangatlong third na napisa dito sa clutch na to. Tanggalin muna natin itong mga pinag-itlugan nila. And set aside lang natin. Dumikit na yung mga pair light.
So, mga gamit pa kasi natin yan. Yan, nahilo ko pa nito. Sorry. So, ito, nakakabit pa. Hindi ko pa siya mabuhat. Pero mukhang na-observe niya naman na lahat. Meron siyang kink, pero hindi naman ganun ka-severe yung kink na itong isang to. Baka i-hold back ko na lang din to. Ayan, oh. Hindi naman ganun kalala yung kink niya. Parang isang bukol lang. Pero obserbahan natin kasi minsan ang mga may deform nahihirapan din. So, antayin lang natin maputol yung pusod nito. Ang ganda pa naman sana ng pattern, no? Kaso may kink. So, baka possible hold back natin to. Yan. So, sure ball na hold back natin yan. Tanggalin muna natin to. Then, ito na lang yung remaining dito sa pang-apat na fork clutch natin. 4 na piraso na lang and waiting tayo na mapisayang mga yan. So, takpan na natin. So, yun lang muna mga kahabi. Follow for more. All right, yeah.